And meron pong mga kumakalat na mga balita, meron pong mga kumakalat na usap-usapan na sobrang malaki na ang chance na si Tatay Digong ay makabalik sa Pilipinas. Ipapakita ko sa inyo kung bakit nangangamba na po itong administrasyon ngayon. Unang-una, no? Ito, ayaw raw ha. Ito, bakit ko ba nasabing nag-iba ang ihip ng hangin ngayon? Ay, Bongbong Marcos. Itong si Bongbong Marcos, ayaw na raw niya i-push ang impeachment kay VP Sara. Marcos, bakit ba? Bakit ayaw mo? I-push mo pa. I-push mo pa. Mamaya i-explain natin yan. Bakit yan na po ang ihip ng hangin ngayon ng administrasyon. Mamaya Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang ating ikikwento ngayon, no? At alam nyo naman, no, bago lang natapos ang eleksyon. Okay? Ngayon, itong si Bongbong Marcos, okay, may usap-usapan di umano na nangangamba sila sa resulta. Okay? Sobrang nangangamba sila sa resulta. Hindi nila nagugustuhan ang result ng sa rivalry ng mga Duterte at ang mga Marcos. Kung mapapansin nyo kanina sa press briefing ng PCO, Presidential Communication with Auntie Claire Castro, mukha yatang nagbabago po ang ihip ng hangin. Okay? Kasi po takot na sila sa resulta. Nakakahalata na po, no? Nakakahalata na po ang administrasyong Marcos na ang taong bayan po ay pumapanig po sa mga Duterte. Okay? Huwag na tayong magbulahan dyan. Huwag na tayong magpasikot-sikot pa. Huwag na tayong maging tanga. Okay? It's very obvious po na ang taong bayan ay pumili na kung sino. Kahit nga natalo itong mga Duterte, pero kitang-kita mo kung sino yung mga nakapasok sa Senado. Okay? I-explain ko yan mamaya. Okay? Dahil malaki po ang chance, no? Malaki po ang chance na hindi talaga mai-impeach si VP Sara kung meron pong botohan dyan sa Senado. And meron pong mga kumakalat na mga balita, meron pong mga kumakalat na usap-usapan na sobrang malaki na ang chance na si Tatay Digong ay makabalik sa Pilipinas. Huwag kayong maniniwala dyan ha sa mga fake news na kumakalat na nakauwi na si Tatay Digong ha. Yung mga nagpapakalat ng mga fake news na ganyan, alam ko yan kung sino yan, no? Ano yan? Sa mga kalaban yan ng mga Duterte para bulabugin nila yung diskarte ng nangyayari ngayon, okay? Mamaya ipapaliwanag ko yan, okay? Pero heto. Ipapakita ko sa inyo kung bakit nangangamba na po itong administrasyon ngayon. Unang-una, no? Ang mga natatalo na mga government officials sa Duterte Magic, ipapakita ko sa inyo sino itong mga natatalo dahil kinalaban nila ang mga Duterte. Ngayon ay natalo sila sa eleksyon. Okay, mamaya ipapakita ko yan. Ito, ayaw raw ha. Ito, bakit ko ba nasabing nag-iba ang ihip ng hangin ngayon? Ay, Bongbong Marcos. Itong si Bongbong Marcos, ayaw na raw niya i-push ang impeachment kay VP Sara. Marcos, bakit ba? Bakit ayaw mo? I-push mo pa. I-push mo pa. Mamaya i-explain natin yan. Bakit yan na po ang ihip ng hangin ngayon ng administrasyon. Mamaya okay. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. O ngayon, bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Sabi dito ng GMA News, President Bongbong Marcos is not pushing for the impeachment trial of Vice President Inday Sara Duterte in the Senate. Diba? Nag-iba ang ihip ng hangin sa press briefing nitong si Auntie Claire Castro. O, yung auntie ninyo na attack dog na taga Palengke. Malacanang said after being asked if the administration
Kasi tinatanong sila na Bongbong Marcos, ngayon na natapos na itong eleksyon at meron na pong resulta sa halalan, especially itong senatorial race, willing pa ba kayo, confident pa ba kayong i-pursue o ipagpatuloy ang impeachment trial ni Vice President? Given the incoming position of the Senate after the 2025 midterm polls. Marcos not pushing for Sara Duterte's impeachment trial in the Senate, says Palas. Di ba? Nag-iba, no? Ayaw na raw nila ang issue patungkol po sa impeachment. Alam mo, Bongbong Marcos, diyan kasi nagagalit ang taong bayan sa inyo. Alam niyo ba kung bakit? Dati, sinabi mo, Bongbong Marcos, na wala akong magagawa dyan. If kung gugustuhin ng mga senado at mga congressman na i-impeach si BP Sara, wala na akong magagawa dyan. Diba? Ganun yung tono mo. Ngayon, nag-iba yung tono mo. I am not pushing for the impeachment. Utot nyo. Unang-una, ayoko munang maniniwala sa statement ng Malacanang patungkol dyan sa impeachment. Kasi itong si Bongbong Marcos, iba kasi ang mga sinasabi sa kanyang tunay na mga ginagawa. Okay, yan ang una. Pangalawa, kung totoo na wala na siyang gana na sa issue ng impeachment ni VP Sara, it is posible. Okay? Bakit ko bang nasabing posible? Kasi alam niya na ang taong bayan ayaw sa kanya. Pinagbabasihan kasi nila, ito analysis ko ito sa tingin ko, na-realize nila itong resulta ng midterm election. Ito, ipapakita ko sa inyo bakit ayaw na ni Bongbong Marcos ang impeachment. Tingnan nyo ang mga nakapasok sa senatorial race. Kung pagbabasihan nyo dito sa mga pangalan na nakapasok dito sa senatorial race ngayon, wala, matatalo sila. Hindi po mai-impeach si BP Sara. Okay? Hindi po mai-impeach. Tingnan nyo mabuti, i-analyze nyo mabuti itong mga pangalan na ito. Sino-sino lang ang boboto na ipa-impeach si BP Sara? Sino-sino lang? Tingnan nyo mabuti. Kaya ikaw, Bongbong Marcos, ayaw mo nang pag-usapan ng impeachment. Kasi alam mo, dihado ka ngayon. Talo yung mga senador mo. Pero itong PDP laban, itong kay Duterte, itong Duterte, kahit talo yung mga Duterte, pero tingnan nyo sino yung mga nakapasok. Tingnan nyo. Una, si Bongo, sa tingin ninyo, of course, very obvious. Ayaw ito sa impeachment. Bam Aquino. Itong si Bam Aquino, nagdududa pa ako dito na he will go for impeachment ni VP Sara. Nagdududa pa ako. Pero meron ring chance na itong si Bam Aquino na ayaw sa impeachment. Why? Nanalo siya dyan. Yung libreng nanalo ito sa libreng college, 'di ba? Kung matatandaan natin. Malaki rin ang pasasalamat nitong si Bam Aquino kasi inaprubahan. Hindi po vinito ni Tatay Digong yung libreng college na paaral. So meron pang kung iboto man ni Bam Aquino na i-impeach si BP Sara, I will understand. Okay? Pero namumulitika lang talaga si Bam Aquino. Pero kung hindi niya i-impeach si BP Sara, sasaludo ako kay Bam Aquino na naa-appreciate niya si Tatay Digong. Bato de la Rosa, of course, kaalyado ni Tatay Digong. He is not for impeachment. Erwin Tulfo, I know for sure, ako this is my opinion. Kahit itong si Erwin Tulfo, kaalyado ito ng ni Bongbong Marcos, magtataka ka, bakit doon sa Kongreso hindi siya bumoto na ipa-impeach si BP Sara? Di ba? Malalim ito. May mga dahilan si Erwin Tulfo, kaya Bongbong Marcos, ito yung posibleng tatrahidor si Erwin Tulfo dito ni Bongbong Marcos. Okay? Kiko Pangilinan, ito lang ang sure ako na gustong ma-impeach si BP Sara. Ako totoo. Teka muna nagda-dry kasi yung aking bibig pag salita ako ng salita Ito si Kiko Pangilinan, sila na lang dalawa ni Bam Aquino ang dilawan kakamping, no? Sila yung kalaban, alam natin, ng mga Duterte. So ako, I'm sure na boboto ito kasama itong si Hontiveros na i-impeach si BP Sara. And I understand, no? I understand. Given na yan
Rodante Marcoleta, of course, Rodante Marcoleta. Siya yung mag-isang tumatayong kumampi kay VP Sara sa Kongreso. Of course. Ping Lacson, I'm not so sure with Ping Lacson. Okay? Kasi mautak rin ito si Ping Lacson Kasi itong si Ping Lacson, ang tendency nito, yung ugali nito, kung sa tingin niya ayaw ng taong bayan ang impeachment for VP Sara, ano ito pupunta rin ito sa pulso ng bayan kasi iniisip ni Ping Lacson ang kanyang future political career. Kung ano, yes, Tito Soto, yes, ganun rin. Halos magkapareho ito ng ugali itong si Ping Lacson at si Tito Soto. Kung ano yung pulso ng taong bayan, doon rin sila. So malaking chance po na they are not for impeachment ni VP Sara. Pia Cayetano, malapit ito sa pamilyang Duterte. Si Senator Alan Peter Cayetano, alam naman natin, dati itong running mate ni Tatay Digong, di ba? So malaking ang chance na mag-isip rin itong si Cayetano na he is not for impeachment kasi iisipin rin niya yung pinagsamahan nila sa mga Duterte and at the same time iniisip rin nila yung future political. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman